Sige, hataw, sniper. Dito naman banda guys, ay parang mas maganda yung ano dito, yung spot. Kasi tignan nyo, puro buhangin yung makikita ninyo dito. Guys, tignan nyo yung ano dito, yung mga tao din. Yung halos kakaunti lang talaga. So yan guys, what is up? JB Mato here again for another vlog, another episode. So kung bago ka sa ating channel ay please pa-subscribe naman para madagdagan naman tayo kahit paano ano. Tulong na rin sa ating channel para lumago. At yan, and today's video guys ay gamit ko itong Yamaha Sniper 155. Ayan. At nahiram na naman po natin dun sa may-ari. Yung gagamitin ni Papa ngayon guys yung Rusi DL150 naman. Magpapalitan kami ni Papa ngayon. Yun yung gagamitin niya ngayon. At ito namang Yamaha Sniper ang gagamitin ko. So si Smash tambay lang. Actually siya sana yung gagamitin ko ngayon kaso ewan ko ba bakit parang hindi ko siya feel gamitin ngayon. Kaya ito na muna si Yamaha Sniper ang gagamitin natin. So in today's video nga pala ay tayo ay pupunta sa isang island. Yan guys, kasi alam nyo matatapos na yung summer guys ay medyo parang hindi pa tayo nakakapag outing sa sobrang busy kasi So this time mag-outing naman tayo. Pupuntahan namin yung isa sa mga island dito sa aming province. Sikat rin naman yung island na yun. Ang pupuntahan namin ngayong bayan ay Jose Panganiban yata or Paracale. Ayan, tatanungin ko pa mamaya. Dito sa kasama ko, hindi ko pa gaano sure kung Paracale or Panganiban. Alright guys, so sa Panganiban pala kami pupunta guys, sa bayan ng Panganiban dito sa Camarines Norte. So from dito sa aming bayan, from Labo to Panganiban ay nasa 30 kilometers ata. So yun yung biyabiyahin namin. Then pagdating namin sa bayan ng Panganiban ay doon kami sasakay ng bangka. So yung mga kasama ko guys may mga kinausap na po na masasakyan na bangka papunta doon sa island. At ang pangalan nga pala ng island na yon ay Parola Island. So medyo sikat sa amin dito yung island na yun guys, kasi pinupuntahan rin yon ng mga turista. Parang last year pumunta dun sa pagkakaalam ko lang si Julia Barreto. Kaya bigatin rin yung island na yun, yung pupuntahan natin. So andito na tayo sa pinakatanyag na daanan dito sa amin. At ang oras nga pala natin guys ay ganap ng 6:22. So medyo maaga ang aming alis. Hindi ko lang alam kung gaano ka tagal ang biyahe sa bangka. So andito na tayo sa crossing guys. Ayan luwag ng daan grabe. Palibasa maaga pa Saka walang pasok ngayon guys ang mga empleyado ng gobyerno kasi ngayon po ay regular holiday. Yung holiday ata ngayon parang related sa ating mga kapatid na Muslim. Idil Adha ba yun? Oo, parang Idil Adha nga. Tingnan nyo, may mga may mga bandila na dito ng Pilipinas. Kasi nga medyo malapit na yung Independence Day. So nagpre-prepare na sila. So another holiday na naman yun guys. Another opportunity para makapag-ride. Alam nyo tayo medyo busy tayo, pero pagka ganitong may mga holiday ay talagang sinusulit natin nagra-ride tayo.
Eh sayang naman eh, no? Eh ito lang yung pagkakataon natin para makapag-ride. Oh, tingnan nyo, linis ng ano, sentro ng Labo. Yung mga establishmento sarado pa, wala pang mga gaanong sasakyan, hindi pa gaanong traffic. So, bihira ko siyang madaanan ng ganito. Uy, magpapagasaan na ako. Kaso nagre-refill sila. So, sa iba na lang, sa madadaanan na lang. Mga kasama nga pala natin ngayong araw ay mga family po nito ni OBR, mga kapatid niya po saka mga pamangkin. And as of now ay nandito pa rin tayo sa daan, ano, papuntang Panganiban. At weather check tayo guys. Makikita naman ninyo, ano, napakaganda po ng sikat ng araw. Ayan, oh. Siguro mamaya napakainit na naman. Kahapon po kasi ay grabe po ang init. Talaga pong sagad-sagaran ang init ngayon. At inaasahan natin na mamaya ay magiging ganun din. At mas maganda yun guys, kasi ang boring naman kung magiging makulimlim or medyo maulan yung magiging outing natin, ano. Mas masarap pong pumunta ng dagat pagka yung talagang summer na summer, kagaya nito, yung matindi yung sikat ng araw. Angkas ko nga pala guys si ano, si OBR. Andito siya sa likod ko. Sige, hataw, sniper. Nako, late na ata kami guys, kasi yung mga kasama ko kanina pa pumunta eh. So bali tayo, hahabol na lang tayo. Naka-pit gear pa lang tayo, pero mahataw na talaga si sniper. Iba talaga tong sniper na to. So ayan guys, nandito na tayo sa Barangay Talubatib, dito sa kasentrohan nila, dito sa may Rotonda. Kakanan tayo dito guys, kasi alam nyo naman, dito yung Panganiban tsaka Paracale. So dito talaga yung mga daan papunta sa mga magagandang beach dito sa aming lugar, ano. Kakanan lang kayo dyan sa may Talubatib. Ayun, diretso naman na yun guys, eh, papuntang Manila yun. Napakasarap na talaga mag-ride dito guys, oh. Napakaganda na ng daan nila. Napakakinis na po. Wala na yung mga tagtag. Mga nakaraang taon po kasi ay hindi po ganun kaganda yung kalsada nila dito. Eh ngayon, napakaganda na. Ayan, nandito na tayo sa may, ayan, arko ng Paracale. Ito tayo nagpagawa nung ano, Rusi DL150 natin nung last na vlog natin. Yan guys, o sa may gilid dyan. Bukas na sila. Ewan ko lang kung nandun si tropa, no? Ay, nakalimutan natin magpagas. Papagas nga pala tayo. Alright guys, so naabutan po namin yung aming mga kasamahan. Ayan sila, yung mga nasa unahan natin. Sila yan.
Naabutan po natin. Medyo humataw-hataw kasi tayo kanina eh. Kala natin late na tayo, kaya ayan, naabutan natin sila dito. Dito sa may bandang Paracali. Ayan, Paracali na nga pala tayo, guys. O yun, yan sila, mga naka-scooter. Ang dilim pa nung nung visor ko. Naka-smoke kasi, kaya pag sinasara ko na ganito, medyo wala pang gaanong sikat ng araw eh, napakadilim. Parang alas 6 ng hapon eh. Kaya buksan muna natin siguro. Ayan. Kaso ang problema naman natin pagka bukas ang ating visor eh, parang hindi ganong naririnig yung ating mic. Di ko lang alam kung okay ba yung audio na naririnig nyo. As of now, ayan, nakabukas yung ating visor. Pero sana okay naman. Wala po, ang dilim po kasi. Kaya napilitan tayong magbukas ng visor. Medyo malayo pa tayo, guys. Wala pa tayo dun sa Batubalane. Ang oras na nga pala natin ay alas 6:38 ng umaga. Alam nyo kasi, guys, dito sa amin medyo marami talagang yung mga paliguan ng mga dagat-dagat dito. At saka mga island, guys. Ayan, marami niyan dito. Actually, kung alam nyo yung Calaguas Island, medyo sumisikat na rin po kasi yun. Yung Calaguas Island po, guys, dito rin matatagpuan mismo sa aming probinsya. Probinsya po ng Camarines Norte. Yung Calaguas Island po kasi maihahalin tulad na sa Boracay. Kaya dinadayo na rin siya ng mga turista, maging mga lokal. Tayo nga lang, guys, hindi pa tayo pinapalad na magkaroon ng chance na mapuntahan siya, But hoping ako na soon na mapuntahan natin yun, kasi isang napakagandang island rin po kasi nun. At gusto ko rin ma-experience one day. Siguro set tayo ng time para mapuntahan yon. Dapat po kasi marami para medyo maka-less sa gastos. Medyo pricey po kasi yung magiging pamasahe papunta doon, kasi medyo mahal po yung transportation yata sa bangka eh. At saka parang yun, guys, parang package siya. Kasama na lahat, yung tulugan, pagkain, yun, kaya medyo mahal. Pero don't you worry, guys, one day mapupuntahan rin natin yan at masishare ko sa inyo, At nandito na tayo, guys, sa Barangay Batubalane. So, mixed emotion, guys, yung aking nararamdaman ngayon. Hindi ko alam kung ako ay ma-excite or kakabahan. Kasi tayo po ay sasakay ng bangka. So, hindi po kasi natin pangkaraniwang ginagawa ang pagsakay sa bangka, Hindi naman ito yung first time na pagsakay ko ng bangka. Pero kinakabahan pa rin ako kasi alam mo yun, dadaan tayo sa dagat na napakalalim. Siyempre, andun yung thoughts na, alam mo yun, baka lumubog or what or something. Pero okay naman yung panahon natin ngayon, mainit. Hindi naman maalon siguro yung dagat ngayon, Kalmado naman yan, sigurado. The last time kasi, guys, na sumakay ako ng bangka, talagang napaka-thrilling, guys. Kasi, guys, umaalon-alon. At yun po ay sa sa Masbate pa. Pumunta kasi kami ng Masbate last 2024 ata yun. Ayan, so meron kaming pinuntahan dun na isang island rin na napakaganda. Di ko na lang gaanong maalala kung ano yung pangalan ng island eh. Ayun, guys, naalala ko na yung pangalan ng island. Buntod Island pala yung pangalan niya.
So malapit lang yun sa ano, dun sa town proper ng Masbate City. At yung experience guys ay grabe. First time ko po noon sumakay ng bangka. At ganun pala ang experience ng ano, sumasakay ng bangka, no? Medyo nakakatakot guys sa simula. Ayan guys, so malapit na tayo sa ano, sa bayan ng Panganiban. And again guys, remind ko lang po kayo, especially po yung mga bagong viewers natin dito ano, sa ating YouTube channel, please pa-subscribe naman po ng ating YouTube channel. Ayan, kinakampanya ko na po ang inyong pag-subscribe sa aking channel kasi tayo po ay medyo malapit na sa 1,000 subscribers. Sa kasalukuyan po kasi guys, tayo ay meron ng 846 subscribers. So medyo malapit na tayo dun sa 1,000. At pag nangyari yon ay pwede na tayong mag-apply na monetization, ano? Sino ba naman ang magkakakala guys, ano, ng ating simpleng YouTube channel ay aabot sa ganito na medyo malapit na siyang ma-monetize. So sana lang ano, magtuloy-tuloy yung ating success, yung ating improvement dito sa YT. At inutay-utay ko na guys na seryosohin itong aking channel. Kasi ito guys ay sinimulan ko out of nowhere. Parang laro-laro lang, parang gusto ko lang mag-vlog-vlogan. Hindi ko naman akalain na may mga magsusubscribe. So pa-support na rin guys ng ating mga kapwa small YouTubers, ano, mga kapwa natin na nagsisimula pa lang. Supportahan nyo rin sila guys. Kasi alam nyo, yung mga small content creator na yan ay humuhugot yan ng lakas sa mga ano nila, sa mga subscribers. Kapag nakakita yan ng mga magagandang comment, yung mga good comment, ano, yan yung nagmo-motivate sa amin para mag-push through dito sa YouTube. Yun yung parang nagiging motivation namin pag nakakabasa kami ng mga, halimbawa yung mga encouraging comment, ano, yan, nagbo-boost po ang aming ano yan, motivation. Mas ginaganahan po kaming mag-vlog. So I highly appreciated guys yung mga ganon na tao, ano, na alam nila na nakakapagbigay sila ng suporta sa ganon kasimpleng pag-subscribe or pag-comment, pag-like. Na-appreciate ko po yan. Maraming salamat po sa inyo. Sila po yung mga sensible people, ano, kumbaga ramdam nila yung ating ginagawa, na-appreciate nila. Kumbaga yun yung way nila ng pagtulong sa atin, ano. At malaki rin yung naitutulong nila, ano, sa kagaya nga nito, YouTube industry, ano, para ma-push through nga, para ma-motivate yung ating mga small content creator na, alam nyo yun, ganahan na gumawa ng mga content. Kasi kung wala namang manonood o kung wala namang makaka-appreciate ng mga ginagawa ng mga, especially yung mga small content creator, hindi naman gaganahang mag-content yan. Hindi yan makakagawa ng mga magagandang content, ano. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, sa mga sumusuporta sa mga small content creator, small YouTubers. Alright guys, so nandito na tayo sa bayan ng Paracale. Ay, Panganiban pala. Alam nyo, madalas kong mapagbaliktad talaga tong ano na to, itong dalawang bayan na to, itong Paracale sa Panganiban, kasi halos identical sila, na tabing dagat. Parehas silang nasa may tabing beach. Kaya minsan, kagaya ngayon, nasasabi ko sa vlog ko na
Itong Panganiban, nasasabi kong Paracale, tapos yung Panganiban naman, nasasabi kong Paracale. Saka magkatabing ano sila, magkatabing bayan sila. Ayan oh, ayan na yung landmark. Yung Roy Padilla Senior na monument. Ex-governor po yun dito sa Panganiban. Natatay rin ng kasalukuyang gobernador dito na si Governor Dong Padilla. So siguro guys, rekta na kami dun sa sa bangka. Hanapin namin kung saan yung pagsasakyan naming bangka. Di naman siguro ganun kalayo dito sa sentro. So ayan guys, so nandito na kami sa may gilid ng kasentrohan ng bayan ng Panganiban. Dito po siguro yung kasi huminto na tong mga kasamahan namin. So ayan guys, maghahanap lang tayo ng magandang mapapag-parkingan. At mabuti po kasi makahanap tayo ng magandang mapapag-parkingan kasi alam nyo, iiwan natin yung motor. So dapat safe tong ating motor, lalo pat itong si Yamaha Sniper ang gamit natin. Hindi po ito sa atin, kay father po ito, kaya dapat po na pag-ingatan natin yung gamit. Guys, dito tayo makikipark guys. Tetestingan natin kung pwede dito kasi sabi ng mga kasama ko tourism building daw yan Ayun guys, dito na lang tayo Hirap talagang inyong truck nito. So ayan guys, nandito na tayo sa terminal. Ayan ang daming mga bangka dito guys. So ayan, sasakay namin ng bangka. Ayan yung sasakyan namin guys bata tayo. Ayaw na yan. Dito muna yung... Okay na. So yun guys, finally nandito na kami sa Parola Island. So yun guys, yung biyahe nga pala namin ay inabot ng halos 1 oras. Medyo malayo siya guys. Ayan, nandiyan na sila At tirik na tirik yung init. Grabe. Pero sulit naman guys pag nakarating kayo dito. Nagchinelas pala sana ako guys. Napuno ng buhangin yung aking Crocs. Ang ganda guys May mga puno ng nyog dito Guys, tinan nyo naman Kinausap mo ba si ano? Napuno na ng buhangin. Sabi, ano daw may table mo? Tapos, ay sabi nga, ha? Mainit yan, Bab. Mainit yan. At ngayon guys, ang oras natin ay 8:25. So yung naging travel hours natin dun sa bangka ay halos nasa 1 hour din. Medyo malayo-layo po itong island dun sa town proper ng Jose Panganiban. At ngayon, walang pasok ngayon, holiday. Medyo kukunti yung yung mga tao na dinat na namin. Ayan tingnan nyo, iikot ko yung camera. Yan lang po yung tao ngayon dito. Tingnan nyo, halos wala talaga, kukunti lang. Hindi ko alam kung pag Sabado Linggo ay ganito rin. So kung gusto niyo ng mga medyo private,
na yung wala masyadong tao, yung hindi ganong tinatao na island, perfect po itong Parola Island. At bigyan ko lang kayo ng konting preference dun sa binayad namin sa bangka. Nagkahalaga yun ng 800 per head. Yung laman ng bangka guys ay nasa 13 na tao. Di ko lang alam kung saan makikipag-transaction. Doon siguro sa doon sa Municipal Tourism Office building. Doon sa may pinagparkan ko kanina ng motor. Malapit din sa sa sentro. Doon na lang kayo makipag-coordinate kung gusto ninyo na pumunta dito sa Parola Island. So I would say guys, medyo maliit po yung isla So andun yung pinagbabaan namin kanina, dun sa may mga bangka doon. At pag laglakad ka naman dito, papasok, ay makikita nyo agad yan, isa din, yung end nya. So yung itsura kasi nung island guys, pahaba. Ayun tignan nyo. Yan yung kabilang baybayin, tas ito yung kabila. Kitang kita nyo. So medyo maliit po talaga yung isla. Pahaba lang yung form niya. So tara tingnan natin dito sa kabila kung anong itsura. Okay rin dito guys Mas yung tubig dito, mas payapa lang. Hindi kagaya dun sa kabila. Medyo maalon. May mga naliligo rin. Ayan meron doon. Tsaka konting-konti talaga ng tao guys. Hindi siya ganun tinatao kasi I think medyo malayo po kasi Tsaka medyo costly din yung Pero for for 13 person, yung 800 pesos not bad na yun. Sulit na yun guys. At dito guys, meron ditong dedicated na parang dito ginagawa yung mga bonfire. Kasi may mga siga sila dito. Ayan, parang pwede ring lutuan pag mag-iihaw kayo. Ayan, pwede dito siguro. Pero ang ganda siguro kung bonfire pagkagabi. Ayan, kasi sementado siya Ayan di ba? Ginawa talaga siya. And guys, yung kasama ko, mga pamangkin ko sa kakapatid ni So guys, pupuntahan lang namin yung Parola guys. Ayan guys, so tignan nyo, may mga nagdadatingan pa. Ayan yung bangka niya ang laki Mas malaki doon sa sinakyan namin. Talagang loaded sila guys. Ayan, ang dami nila ang daming laman. Nasa 20 plus yata yan. Ayan yung Parola ang pupuntahan namin guys yung Tore-Tore. Ito na guys yung Parola na sinasabi ko sa inyo kanina. Nagsisilbi yan na guide sa mga nagbiyahe sa dagat. Kumbaga parang signal siya kasi ang alam ko may ilaw to Ayan na umiikot-ikot. Yun yung pagkaalam ko Para guide siya sa mga sa mga mandaragat. So yan na yun, Parola dito. Dito naman banda guys ay parang mas maganda yung dito, yung spot. Kasi tingnan niyo puro buhangin yung makikita ninyo dito. Doon banda yung mga yung mga puno. Sabi ko nga kanina yung formation ng island pahaba. So ganyan siya kahaba from doon sa dulo hanggang doon. Ngayon naman pag tayo ay pupunta dito, magko-cross tayo sa gili, sa kabilang bye-bye. Takbo na ako. Ayan tingnan, sobrang lapit lang. Kaya nasabi ko na pahaba siya. Ayan nandito na agad kayo sa kabilang baybayin. So ayan guys, nagpicture-picture lang kami dito sa may dito. Dito po kasi magandang mag-picture kasi kitang-kita yung yung sand. Tsaka andito, pinuntahan rin namin yung Parola. Balik na kami dun sa namin kanina, dun sa may base. At kung mahilig naman kayo guys mag-camping, ay ito yung perfect place. Lalo na pag ang gusto nyo ay yung island camping.
tahimik na tahimik dito guys. So expect na walang kuryente dito. Magbaon kayo ng mga power supply nyo, mga power bank na ginagamit sa pagkakamping para may power source kayo kahit papano. Saka dapat kompleto kayo, may mga ilaw. Yan. Pero maganda dito guys, yan yung mga tao kanina na parang nag-overnight sila dito. Nakikita nyo yan, may mga tent sila. Libre nga po pala yung dito yung tent pitching, basta't may dala kayong tent. And take note guys, wala dito yung mga yung mga pinaparentahan. Kasi ito nga po ay island, so dapat may mga dala kayo. So dapat halos lahat na ng mga gamit na kakailanganin nyo dapat dala nyo na. Pagkain, tubig, yan yung mga necessity. Kasi guys, pag nandito na kayo, wala na kayong mabibilhan. Wala pong mga tindahan dito. Ang tanging nandito lang ay yan, yung mga puno ng nyog na yan. So yan guys, so galing kami kanina doon sa kabilang dulo. Ngayon naman ay dito sa kabila. At ang oras natin ay 10 na eksakto. At medyo marami na po yung tao. Di kagaya kanina, talagang konting-konti lang. Kala ko konti lang yung pumupunta Marami pala. Sadya lang talagang maaga yung dating namin kanina. Dito pala, kulay. Ayan guys, ang dami ng tao. Saka yung yung formation ng puno ng nyog, nakakatuwa. Talaga siya, nakalinya. Ayan, tingnan nyo, magkakatapat yung puno po ng nyog. Naka-formation talaga. Ang gandang magkuha dito ng mga video. Yung mga drone shot ba na yung mabilis. At dito naman guys, sa banda dito ay medyo nandito yung mga yung mga puno. Medyo madamo po dito, medyo masukal dito sa part na to ng island. Pero may daan Mag-explore lang muna kami dito. Titignan namin kung ano yung mga makikita dito And take note guys, wala pong CR dito, wala pa akong nakikita. Ito pala yung CR. Andito. Sorry guys, meron pala Kala ko wala. So andito yung CR, tapos dito naman ayan, may batuhan dito. Pwede rin pag picture-picturean. Pwede rin pag upuan, pag hapon, pag medyo malilom na lapitan natin. Ay, ang ganda guys Rock formation. Ang ganda dito. So dito naman sa may parteng unahan ng CR ay meron ditong inaakitan guys Andun yung batuhan na pinakita ko sa inyo kanina So ditong part ay meron ditong pwedeng akitan. May parang hagdan dito. Uy, meron ding may parola din guys dito, banda dito. Ayan Ayan Wala nga lang hagdan kagaya nung kanina na pinuntahan natin. So andito siya sa pinaka-touring part ng island. I think ito na yung pinakamataas na part ng island Ayan Kitang-kita na dito Diba? Wow, ganda, solid yung view. Alright guys, after a few hours, ayan, ang oras na natin ay mag-alas 2 na ng hapon at kami po ay nandito lang nakaupo. Pero yung mga kasamahan namin guys, andun na sila nag-i-enjoy sila. Ayan. Sila po yun. Ito po kasi si Pearl ay ayaw pa pong mag-swimming kasi sobrang init daw po. Inaalala niya baka daw po siya matusta. Kasi alam nyo, yung init po talaga ngayon ay hindi biro. Kaya ako nga rin po ay talagang hindi rin kaya. So nagsangayon ako sa kanya na maya maya na kami mag-swimming dyan.
Pero nakakaingit na guys yung mga kasamahan namin. Ayun na sila oh. Enjoy na nila yung napakagandang beach dito sa Parola Island. Ang ginagamit ko na nga pala guys na camera ay at itong aking cellphone kasi po yung GoPro natin ay nagpaalam na po. Naubos ko na yung 3 batteries niya. Yun guys, di na po namin napigilan. Kami ay lulusong na dito sa beach kasi ang sarap na rin maligo guys. Ayun, lakas din ng alon, grabe. Nakapala ako, hindi kaya masugat yung mukha ko. Ayan, hindi ko babasain yung yung cellphone ko. Waterproof naman sana ito kaso baka masira guys pag nabasa. Alam nyo, salt water to, medyo delikado yan. Ayan, lumalakas yung alon guys oh. Grabe, yung sarap maligo dito. Guys, tignan nyo yung dito, yung mga tao, tignan nyo, halos kakaunti lang talaga. Ayun oh. Yan ang kagandahan guys pag sa island kayo na naligo. Hindi kagaya pag yung mga natural na beach na madali lang puntahan ng mga tao, talagang crowded yan, sigurado. Tignan nyo dito, halos solo namin yung yung beach. Oh, tignan nyo. Oh, ayan oh. Oh. Doon, ilan-ilan lang yung mga naliligo. Oh, bilang na bilang sa daliri. Oh, ito kami. Oh, yan kami, ilan-ilan lang. Tas ayan yung baybay dagat. Ayan, yung buhangin. Oh, tingnan nyo, halos walang tao. Oh, di ba? Hanggang doon sa dulo, wala akong nakikitang tao. Yan yung kagandahan pagka sa island, guys, kasi halos kokonti yung tao, kumbaga mapayapa siya. Hindi siya crowded. At kung tatanungin niyo naman ako guys kung sulit na sulit, lahat ng binayad namin dito ay sulit na sulit guys kasi napakaganda ng lugar. Tingnan niyo naman yung itsura ng beach. Oh. Nakaka-relax talaga yung kulay ng tubig dito. Saka yung chlorine ng dagat talagang nagustuhan ko. Yung iba kasi guys puro bato eh. Ito madalang yung bato niya, halos puro talaga, buhangin yung niya, yung chlorine niya. Kaya kahit magpaka lang dito ay talagang may enjoy mong lumangoy-langoy dito. May re-recommend ako to sa mga gusto nung mga nung mga camping na overnight ba. Tapos island. Perfect na perfect po itong Parola Island na to dito sa Panganiban. At saka hindi naman ganoon kamahal yung expenses guys kasi mura lang yung yung arkila ng bangka. Especially pag marami kayo guys. Depende pa yan. Pag mas marami kasi kayo guys, mas mura yung babayaran nyo eh. Yun guys, update. Tapos na kaming magbabad. So napakasarap guys ng tubig at ngayon ay kami ay pauwi na. So maraming salamat guys sa mga nanood, mga nakarating dito sa part na to ng video at hanggang dito na lang muna. JB Moto ay pansamantala muna ang mamamaalam. See you in the next one guys at salamat sa mga nag-subscribe. Peace.